Mapayapang paggunita sa araw ng mga yumao mula sa Batang 90s Horror Radio. Naway maging mapayapa yung gagawin nating pag-alala sa mga mahal natin sa buhay na hindi na natin kasama ngayon. By the way, bago po natin simulan yung kwento, gusto ko muna kayo pasalamatan sa pagsuporta nyo sa unang taon ng munti nating channel. Asahan nyo po na mas pagbubutihin ko pa. Tara, simulan na natin yung kwento. Tuwing undas, nakaugalian na namin ng mga magulang ko ang isang bagay. Katulad ng nakararami nating kababayan, dumadalaw kami sa sementeryo. Isinasama ako ni nanay at tatay sa South Cemetery para dalawin at ipagtirik ng kandila yung mga namayapa naming mahal sa buhay. At para na din makita namin yung mga kamag-anak namin na hindi namin gano'n nakikita. Kumbaga, parang reunion na rin. May mga dala kaming mga baon na parabang panghandaan, mga panset, menudo at iba pang kakanin. 10 taong gulang ako noon at naaalala kong isa yon sa mga pinakapaborito kong okasyon, maliban na lang syempre sa Pasko. Malapiesta kasi sa pinupuntahan naming sementeryo, maraming binibentang kung ano-ano. Isa nga sa pinakapaborito ko ay yung mga sisiw at itik na hindi ko pinapalagpas na makapag-uwi. Isa pa sa nagpapasaya sa akin ay yung nakikita ko din at nakakalaro yung mga pinsan ko na kasing edad ko. Isa sa mga pinagkakaabalahan namin noon ay yung pagkuha ng mga natunaw na kandila. Binibenta namin at yun yung pinambibili namin ng itik o sisiw. Araw nga ng undas noon, late 90s. Nag-commute lang kami noon, wala namang problema dahil hindi naman traffic sa EDSA. Tanghali na kami nakarating noon sa sementeryo. Nagpaalam na kagad ako para makapag-ikot kasama yung mga pinsan ko na nagngangalang Tikboy at Jason. Mas bata sa akin si Tikboy. Si Jason naman kaedad ko. Medyo rich kid po siya pero game na game pa din naman sa mga trip namin ni Tikboy. Saktong tanghali nang magpasya kami ni Tikboy at Jason na manguha ng mga natunaw na kandila sa paligid ng sementeryo. At dahil nga ilang oras pa lang yung nakakalipas, kaya hindi pa ganoon kadami yung mga nakikita naming kandila. Tara mga insan, dun tayo sa bandang looban. Baka may mga tunaw na dun. Tsaka wala nang nagbabantay. Wika ni Tikboy habang tinuturo yung parte ng sementeryo na medyo lubog sa baha. Mababasa tayo dyan, insan. Doon na lang kaya tayo umikot sa bandang likod. Sagot naman ni Jason. Tumingin ako sa mga puntod na nakalubog sa tubig. Nang sa di kalayuan ay may nakita kong isang batang babae na nakakulay pink na bestida na parang suot kapag ka nagpa-flower girl sa kasal. Tingin ko kasing edad lang namin siya. Nag-iisa siya at nasa gitna ng lubog na bahang mga nicho. Nakaapak sa isang puntod na bahagyang nakaangat ng konti. Sapat lang para hindi siya mabasa. Walang ibang tao yung nasa bahaging yon ng mga nicho. Pero merong mga nakatirik na kandila sa isang malaking krus sa bandang gilid. Siguro yung mga dumadalaw sa nabahang puntod doon na lang nagtitirik para hindi na nila suungin yung tubig. Para kasing naging isla na yung mga nakaangat na puntod dahil sa baha. Yung mga estatwa nga ng mga kerubin nakalubog na hanggang bewang. Kaya nga nagtaka ako kung bakit at panong nandun yung batang babae. Nagbika ako kila Tikboy at Jason. Paano kaya nakapunta yung bata ron? Agad silang napatingin pero binalik nila yung tingin nila sa akin ng medyo nagtataka. Anong bata? Wala naman insan Agad kong binalik yung paningin ko sa batang babae at laking gulat ko nang nakatingin na sa akin ito. Nagtataka man sa sinabi ng pinsan ko, binaliwala ko na lang. Nahiya na din kasi akong ituro yung bata dahil nga nakatingin na siya sa akin ng mga oras na yon. Wala, nevermind insan. Doon na tayo sa bandaron. Naglakad nga kami papasok sa looban ng sementeryo. Pinasok namin yung isang maliit na eskinita. Sa di kalayuan nga, may mga puntod na walang tao. Marahil nakauwi na yung mga dalaw nito. Halos tunaw na kasi yung mga nakatulos na kandila. Pero bilang respeto na rin sa mga namayapa na pinag-alaya ng kandila
hindi namin kagad kinuha yung mga pinagtunawan nito hanggat meron pang sinde. Todo pigil nga ako kay Tikboy na kuhain yung mga biskwit. Kako, Uy, Tikboy, wag mo kainin yan. Para sa patay yan, bala ka, dalawin ka niyan mamayang gabi. Insan, nagpaalam naman ako. Tsaka sayang naman kasi yung pagkain. Hindi naman nila mangunguya yan. Nagngingisi pa nitong tugon. Kamot ulo na nga lang kami ni Jason. Nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad. Narating nga namin yung parte ng sementeryo na halos wala na talagang tao. Lumingon-lingon ako sa paligid. Ni hindi napinturahan o natanggalan ng mga gumagapang na damo yung mga puntod doon. Nakaramdam ako ng awa doon sa mga nakalibing. Sa isip ko, Bakit kaya di man lang nadalaw yung mga nandito? Parang hindi man lang nalinis. pero kabaligtaran ko, tuwang-tuwa naman si Tikboy. Nakala mo nagwo-wall climbing pa sa mga apartment type na nicho. Si Jason naman taghawak lang ng plastic na pinaglalagyan ng mga nakukuha namin ni Tikboy. Nagpasya ako na pumunta sa likod na bahagi ng mga apartment type na nicho. Nakakita ako ng damo na may parang maliit na kalabasa. Nagmamadali akong puntahan yon at pumitas. Bali hindi naman yon nakakain pero yung mga buto kasi nun parang pinaglalaroan ko. Yun yung mga buto na kulay itim, tas may hugis puso na kulay puti. Tuwang-tuwa nga ako habang namumulot. Nang laking gulat ko, nang biglang may nagsalita sa likod ko. Uy, bata. Nagulat ako at napalingon sa likod ko. Nakita kong yung bata palang nakita ko na nakatayo kanina na tinuro ko sa mga pinsan ko yung nagsalita. Tandang-tanda ko yung itsura niya dahil maganda siya. Maliit yung mukha nito. Bilugan yung mga mata at parang anghel. Hala, ba't ka naman gugulat? Wika ako sa kanya. May kandila ka ba dyan na hindi pa nasisindihan? Tanong niya. Wala puro tunaw lang. Sagot ko naman na may halong pagkamot sa ulo. Ganun ba? Gusto ko sana magtulos dun sa puntod kaso wala akong kandila. Tinignan ko siya at nakaramdam ako ng awa. Kung gusto mo, samahan mo na lang kami ng mga pinsan ko na maghanap ng tunaw na kandila para pagka nakabenta tayo makabili tayo ng kandila para dun sa kamag-anak mo. Tumingin naman siya sa akin sabay na pangiti. Sige, alam ko kung saan maraming tunaw na kandila. Siya nga pala. Ako nga pala si Laura. Laura Sandoval. Talagang buong pangalan pa ha. By the way, ako naman si Bronson. Tara, simulan na natin yung pagkuha ng kandila. Puntahan muna natin yung mga pinsan ko para alam nila. Napatigil si Laura at nagwika. Siguro, wag na lang. Puntahan na lang natin yung mga pagkukuhaan natin tapos bumalik na lang tayo pag nakakuha na tayo ng mga tunaw na kandila. Nagtataka man, sumang-ayon naman ako sa kanya. Pumunta kami sa bandang likuran ng sementeryo. May mga mausoleo na parabang abandonado. Ngayon ko lang napuntahan yung lugar na yon. Pero feeling ko nakita ko na yun dati. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba sa lugar na yon. Di ko na kasi matanaw yung mga building sa Makati. Parabang napunta ako sa ibang lugar. Walang dumadalaw sa parteng yon kaya nagtataka ako kung paano niya nasabi na marami kaming makukuhang tunaw na kandila ron. Pero sa pagtataka ko, marami nga kaming nakuha. Hindi ko mapigilang lumabas yung pagiging bata ko. Tuwang-tuwa ako na may halo pang paghagik-hik. Napangiti sa akin si Laura at dun ako napatigil. Mukhang kabisado mo tong sementeryo, Laura. Natatawa kong sabi. Oo, matagal na ako rito Matagal na? Dito ka ba nakatira? Asan na yung mga magulang mo? Ako lang mag-isa. Wala na si mama. Yung tatay ko naman hindi ko na nakita mula pa nang pinanganak ako. Wala din akong kapatid. Bakas ko sa mukha niya yung lungkot kaya iniba ko na yung usapan. Laura, siguro pwede na tong mga kandilang nakuha natin. Tara, ibenta na natin. Para akong naalimpong ata ng mga oras na yon. Para akong nagising sa panaginip kahit hindi naman ako nakatulog. Hawak ko yung plastic ng kandila habang nakatayo. Lumingon ako sa paligid pero wala na si Laura.
Bigla kong parang napabuntong hininga. Napapikit ako at pagdilat ko nga, muli ko nang natanaw yung mga building sa Makati mula sa kinatatayuan ko. Alam nyo ba yung feeling na gumising ka sa isang panaginip na parang ang tagal-tagal mong nandun? Ganon yung naramdaman ko. Naglakad ako pabalik sa kung saan ko iniwan sila Tikboy, pero hindi pa ako nakakalapit. Sinalubong na nila ako na parang nag-aalala. Insan, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap eh. Bulalas ng dalawa. Ha? Parang saglit lang naman eh. Sinamahan ko lang si Laura. Ha? Sinong Laura? Tsaka alas 3 na kaya, halos 3 oras ka na namin hinahanap. Yari tayo, baka iniwan na tayo nila tita. Nagtaka ako noon dahil feeling ko hindi naman ako ganun nagtagal. Parang tumigil yung oras nung kasama ko si Laura. Doon ko nga naalala na kailangan ko ibenta yung mga nakuha kong tunaw na kandila para makabili ng bagong kandila para sa puntod nila Laura. Naisip ko na baka nauna na doon si Laura at naghihintay na dalin ko yung mga kandila. Nagmadali nga ako na ibenta yung mga tunaw na kandila. Tara Tikboy, Jason. Samahan niyo muna ako, ibibigay ko lang tong mga kandila kay Laura. Nagtataka man, sumama pa rin yung mga pinsan ko sa akin. Nang makarating kami sa lugar na una kong nakita si Laura, ay wala pa din siya ron. Bahagya ako nakaramdam ng lungkot sa pag-aakalang baka umuwi na siya. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Pero dahil nakabili na din ako ng kandila at naipangako ko kay Laura, nagpasya na din ako na ako na lang yung magtitirik nito sa nicho nila. Hinubad ko yung suot kong sapatos at tinaas ko ng konti yung laylayan ng maungkong pantalon. Insan, kayo na lang yung magtirik niyan ha. Baka kasi pagalitan ako ni mama pagka nabasa yung pantalon ko. Wika ni Jason. Okay lang Insan, dito ka na lang din Tikboy. Ako nang bahala rito. Sagot ko. Hinakbang ko papunta sa tubig yung mga paa ko. At sa laking gulat ko nga, nang para akong nahulog sa tubig, hindi ko ine-expect na hanggang tuhod pala yung lalim ng baha. Di mapigilang tumawa ng dalawa sa pagkakabasa ako sa baha. Sumigaw pa si Tikboy sa akin. Insan, paano ba nakapunta dyan yung sinasabi mong batang babae? Kita mo nga, ang lalim tsaka parang wala na nga dumadalaw sa mga puntod dyan. Sa pagkakataong yon, napaisip na rin ako. Oo nga no. Paano nakarating si Laura sa nicho nila nang hindi nababasa yung bestida niya? Nakasapatos pa siya na may medyas. Luminga-linga ako. Wala talagang madadaanan na hindi ka lulusong sa tubig baha. Nagtataka man, unti-unti pa rin akong naglakad papunta sa puntod. Tanda ko yon dahil may makalumang krus at disenyong anghel yung puntod nito. At nang marating ko ito, nanlaki yung mga mata ko sa nabasa ko sa lapida. Laura Sandoval, 1972 to 1983. Lumang-luma na ito na para bang ilang taon nang walang dumadalaw. Hindi ako makapaniwala. Pilit ko nilalabanan yung naiisip ko at naghahanap ako ng paliwanag. Multo ba si Laura? Multo ba yung batang babae na nakita ko kanina? Pero imbis na matakot, nakaramdam ako ng lungkot. Huminga ako ng malalim. Pumikit ako saglit at nagdasal. Itinirik ko yung mga kandila na binili ko. Sabay lumusong na uli sa baha. Habang naglalakad ako pabalik kila Insan, tinapunan ko uli ng tingin yung puntod. At nakita kong andun si Laura. Kumakaway ito sa akin. Napangiti ako kahit paano. Sabay kumaway pabalik. Hanggang sa ngayon, tuwing pumupunta kami sa South Cemetery ay pinagtitirik ko pa rin ng kandila si Laura. Hindi nga lang dun sa mismong nicho. Dahil sa ngayon, wala na yung mga dating puntod na nakapwesto ron.